Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagumpay na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Kasunod ito ng pagkakasabat ng nasa 62 bilyong pisong halaga ng shabu sa nakaraang 3 taon. Ininspeksyon ng Pangulo ngayong araw sa headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 8.8 billion pesos na halaga ng shabu na naharang sa mga baybayin ng ilang lalawigan sa Luzon. Pinuri ng Pangulo ang pakikilahok ng publiko sa strategy ng gobyerno kontra droga na nakasentro sa pag-iwas at rehabilitation. Giit pa niya sa kabila ng mapayapang policies kontra droga, patuloy ang agresibong pagpapanagot sa mga sangkot dito. Una nang inatasan ng Pangulo ang pulisya at Philippine Coast Guard na paigtingin at pagbabantay ng mga baybayin ng bansa upang mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga. Samantala, hinikayat naman ng Pangulo ang mga miyembro ng media na saksihan ang pagwasak ng mga otoridad sa mga nakukumpiskang droga. Patunay anya ito na seryoso ang gobyerno sa pagsugpo sa kalakalan nito. Ayon sa Pangulo, may ipinatutupad na sistema para matiyak na masisira ang mga kontrabando. Dagdag niya, mahalagang matiyak na hindi na mapapakinabangan pa ang drogang nasabat ng mga otoridad. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. And I think we are beginning to see the good effects of that new policy. Pinag-iingat ng mga embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino sa Estados Unidos, Qatar, Iraq at Saudi Arabia sa gitna ng pag-inting ng tensyon sa gitnang silangan. Inilabas ng mga embahada sa Washington, D.C., Doha, Baghdad at Riyadh ang abiso kasunod ng missile strike ng Iran sa isang military base ng Amerika sa Qatar nitong Lunes. Payo ng embahada sa mga Pilipino sa Doha, magtago sa ligtas na lugar. Para naman sa mga Pilipino sa Amerika, sundin ang abiso ng U.S. Department of Homeland Security kasunod ng paglalabas nito ng Heightened Threat Environment Alert. Ito ay bunsod ng posibleng paghahasik ng karahasan ng ilang extremist groups na sumusuporta sa Iran sakaling nanawagan ito ng pagganti sa Amerika. Hinikayat din ang publiko na manatiling mapagmatyag, isumbong ang anuman kahina-hinalang aktibidad at mag-monitor sa mga website ng mga otoridad. Una nang inanunsyo ni US President Donald Trump na epektibo na ngayon araw ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang 2 linggong bakbakan. Tikom naman ang bibig ng Iran at Israel dito, ngunit iginiit ng Iran na titigil lamang ito kapag huminto ang Israel sa ginagawa nitong mga pag-atake. Nitong Sabado, naglunsad ng airstrike ang Amerika sa mga nuclear sites ng Iran. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng missile strike sa airbase ng Amerika sa Qatar. Nasa 2.1 milyon na Pilipino ang kasalukuyang nasa Middle East, kabilang ang mahigit 222,000 Pinoy sa Qatar. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang bayan ng Baganga, Davao Oriental ngayon Martes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Naitala ang sentro ng lindol 341 kilometro sa silangan ng Baganga na may lalim na 34 na kilometro. Dagdag ng PHIVOLCS, wala naman banta ng tsunami sa mga baybayin ng lugar. Naramdaman ang intensity 3 sa Bislig City, Surigao del Sur at sa mga bayan ng Tarragona at Boston sa Davao Oriental.
Naitala naman ang Intensity 2 sa Lingig, Surigao del Sur, Baganga, San Isidro, Mati City, Manay at Caraga, Davao Oriental, Glan, Sarangani, Tagum City, Davao del Norte, Davao City, Santa Cruz, Davao del Sur at Tulunan, Cotabato. Habang Intensity 1 naman sa Barobo at Tagbina sa Surigao del Sur, Governor Generoso at Katiil sa Davao Oriental, Digo City, Davao del Sur at Malang, Cotabato. Inaasahan naman ang mga aftershocks matapos ang mga pagyanig. At sa ating balitang kalakalan, pinaplansya na ng pamahalaan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility drivers at operators, magsasaka at mangingisda sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East na maaaring makaepekto sa presyo ng petrolyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department Energy Officer in Charge Sharon Garin na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paglatag ng plano ukol sa naturang hakbang. Kasunod ito, nagpakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa economic team ng bansa ukol sa posibleng epekto ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran sa lokal na supply at presyo ng langis. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya ng Department of Transportation, Department of Agriculture at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para masiguradong makakarating ang tulong sa mga apektadong sektor. Nasa 2.5 billion pesos aniya ang nakalaan para sa PUV drivers at operators habang 600 million pesos naman ang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon pa kay Garin, pinaghahandaan rin ng pamahalaan ang posibleng pagsara ng Strait of Hormuz na isang pangunahing ruta para sa global oil shipping at ang epekto nito sa presyohan ng langis. Samantala, kanselado na ang ilang flight patungong Middle East ngayong araw dahil pa rin sa lumalalang tensyon doon. Sa abiso ng Philippine Airlines, kabilang dito ang ilang flights patungo ng Doha, Qatar, Dubai, United Arab Emirates at Riyadh, Saudi Arabia. Kanselado din ang flight na PR685 mula Doha patungo ng Maynila na nakatakdang bukas June 25. Ayon sa PAL, maaaring mag-rebook ang mga apektadong pasahero sa loob ng 60 days mula sa kanilang original flight na may katulad na booking class o mas mataas sa katulad ng cabin class. Maaari din nilang i-refund ang ticket maliban sa charge ng ticketing service. Dagdag pa ng PAL, pwede rin nilang i-convert ang kanilang ticket bilang travel credits. Hinikayat ng PAL ang mga pasahero na magtungo sa kanilang flight status section www.philippineairlines.com or i-check ang kanilang Facebook page para sa mga bagong anunsyo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.